Ninong Alfonso niya, si Kaizel ay isang pulis. Mayaman ang pamilya ni Kaizel, pero sa kabila nito, gusto niya talagang magpulis, kaya walang nagawa ang magulang niya kundi ang payagan siya. Pero wala akong makitang pwedeng irekomenda na mapagkakatiwalaan ko kundi ikaw lang, at saka may down payment na para sa'yo. $500,000 a month ang sahod mo. Gulat ang reaksyon ni Kaizel nang malaman kung magkano ang sahod niya. Yes, iya. Kaya please, pumayag ka na. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko at wala nang iba pa. Espesyal ang taong to kaya malaki ang sahod mo. Marami kasing nagtatangka sa buhay ng apo ni Rocco, kaya siya ang kumuha ng bodyguard nito. At dahil ayaw ng apo niya ng babae na bodyguard, napag-usapan namin na gagawin kang lalaki, at hindi kasama sa sahod mo ang bayad dyan. Kaya pumayag ka na, pakiusap ni Rafael kay Kaizel. Aba, Nino, sa laki ba naman ang sahod na matatanggap ko at may extra pa? Aba, sige, papayag ako kung yun lang talaga, dahil sa yun hindi talaga ako papayag, nakangusong sabi ni Kaizel. Maraming salamat, iya, bukas ay ipapakilala kita kay Rocco. Nakangiting sabi ng Ninong Rafael ni Kaizel. Okay po, Ninong. Maaari na po ba akong umalis? Kailangan ko pang mag-shopping ng mga damit na dapat kong isuot. Okay, umalis ka na. Mabilis na umalis si Kaizel at umuwi sa inuupahan niyang apartment. Kahit mayaman si Kaizel, ay nangungupahan pa rin siya ng apartment at mas pinili na tumira mag-isa, dahil ayaw niyang madamay ang mga mahal niya sa buhay sa trabaho niya. Marami ang umuupa kay Kaizel bilang isang bodyguard, dahil sa pagiging tapat nito sa trabaho ay siguradong walang mangyayari sa binabantayan niya, dahil palagi siyang nakabantay dito 24/7. Matapos mamili ni Kaizel ng mga kakailanganin niya, ay pumunta siya sa parlor para magpagupit. Ayaw sana niyang putulan ang buhok niya, pero wala siyang magagawa dahil tawag ito ng trabaho niya. Maanghang nakatingin sa salamin si Kaizel habang pinagmamasdan ang sarili niya. Hindi siya makapaniwalang mukha na siyang lalaki. Kung hindi siya magsasalita ay siguradong hindi malalaman na babae siya. Matapos magpaalam sa mansen nila para magpaalam sa magulang niya na matatagalan siya bago makadalaw dahil may misyon siya. What? Kaizel naman, napakadelikado niyang misyon mo. Ba't di mo tinanggihan ang alok ng ninang mo? Ito naman talagang si Rafael. Oh. Ano ba naman yan? Inis na sabi ng mommy ni Kaizel. Ma'am, huwag niyo pong sisihin si Ninong. Kaya nga ako nagpulis dahil siya ang iniidolo ko, eh. At saka malaki ang sahod ko rito, ma'am. At huwag na kayong mag-alala, kaya ko naman po ang trabaho ko. Pero kinakabahan pa rin kami, Kaizel, at hindi mo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin. Magulang lang kami na nag-aalala sa kaligtasan mo, anak, mahabang sabi ng daddy ni Kaizel sa kanya. Alam ko naman po yun, dad, kaya nga thankful ako na kayo ang naging magulang ko. Mahal na mahal ko kayong lahat, dad. Niyakap ni Kaizel ang magulang niya, at saka siya nagpaalam sa mga ito na aalis na. Kinabukasan ay magkasama sila ng Ninong Rafael niya sa isang restaurant para doon hintayin si Don Hector Gamboa. Ilang minuto lang ay dumating na ang hinihintay nila. Rafael, magandang umaga. Pasensya ka na at medyo na-late ako ng kaunti. Okay lang, Rocco, kara-rating lang din namin. By the way, eto na pala ang sinasabi ko sa'yo, siya ang inaanak ko, si Kaizel Gonzalez. Hi, iya, totoo pala na ang ganda mo kahit gupit lalaki ka na. Hindi mo ipagkakaila na napakaganda mo. Puri ni Don Hector kay Kaizel. Nag-init naman ang mukha ni Kaizel sa papuri sa kanya. Maraming salamat po, Don Hector. So, mag-order muna tayo bago mag-usap ulit. Agad na tumawag ng waiter si Rafael, at siya na ang nag-order para kay Kaizel. Wala naman siyang hindi alam sa dalaga, sa sobrang closeness inaanak niya, eh. Alam na niya ang ayaw at gusto nito. Pati nga ang type nito sa lalaki ay alam na niya. Matapos kumain ay may inilipat na sobra ang Don sa mesa, at itinapat ito kay Kaizel. Yan ang unang sahod mo, iya.
Sana matagalan mo si Lucian, sobrang nag-aalala lang ako sa kanya nitong mga nagdaang araw. Marami kasi siyang natatanggap ng mga death threats, kaya ako lumapit kay Rafael para magpatulong at ikaw ang, wala naman pong hindi makakaalam sa ugali ng apo nyo, sir. Napatawang doon sa sinabi ni Kaizel, dahil tama ang sinabi nito. Iba ang ugali ng apo niya. Matapos mag-usap ay nagpaalam na sina Rafael at Kaizel na uuwi na sila, ganoon din ang Don, kaya sabay-sabay na lumabas na sa restaurant ang mga ito. Sinadya ni Don Hector ang apo niya sa kondo nito para sabihin dito na may bago na itong bodyguard. Pero pagdating niya doon ay nagkalat na damit ng babae ang naabutan niya. Naiiling na lang ang Don sa nasaksihan. Kahit kailan ay di ka na nagbabago pa, Lucian, kaya marami ang gustong pumatay sa'yo. Dahil dyan sa ginagawa mo, bulong ni Rocco sa sarili niya. Grandpa, you're here, gulat na reaksyon ni Lucian nang makita nito ang lolo niya. Yes, I'm here to tell you na you have a new bodyguard starting tomorrow, seryosong sabi ni Rocco kay Lucian. Oh, come on, Lo, I don't need a new bodyguard. Alam nating pareho na hindi magtatagal sa akin ang mga bodyguard ko, paninigurado ni Lucian sa lolo niya. Well, let's see. Subukan lang natin, Lucian, basta bukas ay andito na siya. Nag-aalala lang ako sa'yo, kaya ko to ginagawa. Naiiling na lang si Lucian na tumingin sa lolo niya. Bahala po kayo, Lo. Magsasayang lang po kayo ng pera sa taong yan. Napabuntong hininga na lang si Don Hector. Sige na. Aalis na ako, at pakisabihan pala yung mga babae mo na sana marunong silang magkalat, marunong din silang maglinis din. Daig pa ng isang basurahan itong kondo mo sa sobrang kalat. I have to go. Nakangiti na naiilang na lang si Lucian sa lolo niya. Talagang ayaw nito sa mga babae niya. Lalo na ang hindi marunong maglinis. Prangka ang lolo niya, at yun ang ayaw ng mga naging babae niya. Kinabukasan ay maagang naghanda si Kaizel dahil ipapasundo siya ni Don Hector. Nakakasual at may dalang baril. Sakto lang ang paglabas ni Kaizel dahil kara-rating lang ng sundo niya. Good morning, Manong, bati niya sa driver ng Don. Good morning din, sir. Balik na bati nito sa kanya. Napaismed naman si Kaizel sa sinabi nito. First time niyang tinawag na sir. Gusto sana niyang matawa, pero baka mabuking siya nito. Sikreto pa naman ang pagiging babae niya, at ang Don at ninong niya lang ang nakakaalam sa totoong siya. Sa kondo na po ba ang diretsyo natin, Manong? Pinatigas pa ni Kaizel ang boses niya para hindi siya mahalata. Yes, sir. Nandun na si Sir Rocco, naghihintay na siya sa pagdating nyo, magalang na sagot ni Manong driver. Napaismed naman si Kaizel sa itinawag ng driver sa kanya. Nang makarating ay kaagad na bumaba si Kaizel at dala ang malita niya ay sumunod siya sa driver na pumasok sa kondo kung nasaan ang Don naghihintay sa kanya. Sakay sa elevator ay dinala sila sa last floor kung nasaan sina Lucian. Nang makatapat sa pinto ay agad na kumatok si Kaizel. Bumalik na kasi ang driver sa baba, inihatid lang siya nito sa tapat ng pinto. Finally you're here, Iya, nakangiting salubong ng Don sa kanya. Mahina lang ang boses nito dahil baka marinig siya ni Lucian. Ngumiti lang si Kaizel sa Don, at sumunod na siya rito pumasok. Inilibot ni Kaizel ang paningin niya sa loob. Hindi maipagkakaila na mayaman ang pamilyang Gamboa, dahil kondo pa lang nila ay hanep na. Maupo ka, Iya, hihintayin na lang natin si Lucian. By the way, dito ka na rin titira kasama ni Lucian, at huwag kang mag-alala, may day off ka every weekend of the week. Tumango lang si Kaizel at di na nagsalita pa. Nang lumabas si Lucian ay may kasama na ang lolo niya. Napatitig pa siya sa kasama nito. Para kasing hindi lalaki ang mukha nito, para itong half Korean dahil makinis na balat at sa napakagandang mata nito na para siyang tinutokso. The heck, mura ng isipan niya. Mabuti at nandito ka na. Maupo ka. Ipapakilala ko sa iyo ang bagong bodyguard mo, Ito ang apo ko, si Lucian Gamboa,
Kilala mo naman siya, di ba? At Lucian, eto naman si Cassian, ito ang magiging bodyguard mo kahit saan ka magpunta. Magkano bang pinasasahod kay Kaizel o Cassian? Hindi mo na kailangan pang malaman ang sahod ko, sir. Kung gusto mo talagang malaman, pwede mo naman na tanungin ang lolo mo tungkol sa sahod ko. Hindi na kasi yan kasama sa magiging trabaho ko sa'yo. Prankang sabi ni Kaizel kay Lucian, kaya matiim ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Sinalubong niya ang tingin nito at nakipagmatigasan dito hanggang sa ito na mismo ang unang nagbawi ng tingin. Napangiti naman ang Don sa nakikita niya, sa tingin niya kasi ay kayang kontrolin ni Kaizel ang apo niya. Okay, Iho, hero, ikaw nang bahala sa apo ko ha. Ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Makakaasa po kayo, Don Hector, iingatan ko pong apo niyo. Malaki ang ngiting sabi ni Kaizel sa Don, kahit ang totoo ay gusto na niyang kutusan ang apo nito. Paglabas ng Don ay siya ring pag-iba ng ihip ng hangin. Bigla kasing sinakal ni Lucian si Kaizel, dahil sa biglaan ng galaw nito kaya hindi siya kaagad nakagalaw, pero nang halos hindi na siya makahinga ay kaagad niyang tinuhad si Lucian, kaya kaagad siya nitong nabitawan. Ang alam ko hindi na pwedeng magkaanak ang lalaki pag nasaktan yung dalawang balls nila. Baka ho gusto niyong ulitin ko pa yan, matigas na ani ni Kaizel kay Lucian habang namimilipit ito sa sakit. Lumayas ka sa harapan ko ngayon, galit na sabi ni Lucian dito. Natatawang tumalikod si Kaizel kay Lucian, at pumasok sa isang kwarto kung saan siya magstay. Pagpasok niya sa kwarto ay napasandal siya sa pinto. Huminga siya ng malalim at hinihimas ang leeg niya na sinakal ni Lucian. Tingnan lang natin kung sinong matigas sa ating dalawa, Mr. Gamboa, bulong ni Kaizel sa sarili niya. Kaagad niyang nilagay sa aparador ang mga gamit niya, at pumunta sa banyo para maligo. Sinigurado niyang nakalock lahat para walang basta-bastang makapasok sa kwarto niya. Matapos maligo ay nagbihis na kaagad siya para makapagluto na siya ng pananghalian nila. Hindi man kasama sa trabaho niya magluto ng pagkain nila, pero gagawin niya dahil ayaw naman niyang palagi sila mag-order. Kung magluluto kasi siya makakatipid siya, kaya palaging ganon ang routine niya. Binuksan ni Kaizel ang ref ni Lucian, at namangha pa siya sa dami ng laman nun. Hindi na siya nagpaalam pa dito, kaagad na siyang nagluto. Pagkatapos magluto ay nauna nang kumain si Kaizel, saka pa niya pinuntahan si Lucian para makakain na ito. Nakakatatlong katok pa siya bago nito binuksan ng pinto. What? Kaagad na tanong nito sa kanya. Your food is ready. Pwede ka nang kumain, mahinahon na sabi nito habang ang mata niya ay nasa bintana ng kwarto nito. Sinundan ni Lucian ang tinitingnan ni Kaizel. Pero bigla siyang hinawi nito dahilan upang si Kaizel ang matamaan ng bala. Nadaplisan ng bala si Kaizel na nagpatala kay Lucian. Hahawakan sana ni Lucian si Kaizel ng isa pang putok ang magpatigil sa kanya. Buti na lang at mabilis nakakilos si Kaizel. Dahil kung hindi ay siguradong nataman siya ulit. Tinakpan ni Kaizel ng kamay niya ang natamong sugat at naglakad siya patungo sa bintana ni Lucian at sinuri niya ang nabasag na salamin. Masyadong manipis ang salamin ng bintana mo, sir. Ipaayos mo na lang to bukas, at kung pwede yung salamin na hindi ka makikita sa labas ang ipalagay mo. Total mayaman ka naman, sabi ni Kaizel sa lalaking boses. Iniwan ni Kaizel si Lucian sa kwarto nito habang siya'y pumunta sa kwarto niya. May dala siyang medicine box at kaya naman niyang gamutin ang sarili niya. Si Lucian naman ay nagtataka kung bakit ganoon na lamang kaagresibo ang taong gustong patayin siya. Wala siyang alam kung sinong kalaban niya at kung ano ang motibo nito. Dagdag pa sa iniisip niya ang bodyguard niyang nabaril, paira ulo pa kasi. Kasi di naman pala kayang iwasan ang bala. Bulong ni Lucian sa kanyang sarili habang si Kaizel kausap niya ang ninong sa cellphone niya. Sa tingin ko ninong ay kilala niya ang gustong pumatay sa kanya, kung hindi bakit alam nito kung nasaan si Lucian sa mga oras na yun. Basta bantayan mo lang siya iya. Sigurado ka bang ayaw mong pumunta ng ospital? Ipapasundo kita dyan kung gusto mo, nag-aalalang sabi ng ninong niya sa kanya.
Daplis lang ho malayo sa bituka. Okay lang ho ako. At saka kung pwede, huwag nyo na po itong sabihin kina mommy at daddy. Alam kong mag-aalala sila sa akin pag nalaman nilang nangyari, pakiusap ni Kaylen kay Raphael. Ikaw ang masusunod, Iya. Basta sa susunod, mag-iingat ka na. Oho, Ninong. Sige na po, pupuntahan ko muna si Lucian sa kwarto niya. Okay bye, Iya. Pinatay na ni Kaylen ang tawag at humiga sa kama. Daplis lang ang sugat niya, pero masakit pa rin kaya medyo bumigat ang pakiramdam niya. Matapos tawagan ay dumating ang mga kaibigan ni Lucian sa kondo niya para makita kung okay lang ba ito. I'm okay, bro. Di naman ako nasaktan, mariing sabi ni Lucian. Yung bodyguard na sinasabi mo, asan na? Pwede ba namin siyang makita? Tanong ni Dante kay Lucian. Tulog pa siguro. Huwag na nating istorbuhin. Seryosong sabi ni Lucian sa mga kaibigan niya, pero nagtataka na lang siya sa mga kaibigan niya na nakatingin sa likuran niya kaya pati siya'y napalingon na rin. Siya ba yung sinasabi mong bodyguard, bro? Oo naman, dinaig pa yata tayo niyan. Gwapo at parang gusto ko na yatang maging bakla, manghang sabi ni Julian. Binatukan naman kaagad ni Dante si Julian habang napatawa naman si Sebastian at seryoso pa rin si Lucian. Nakatingin lang siya kay Kaylen na papunta sa kinaroroonan nila. Hi, kaagad na bati ni Julian nang makalapit na si Kaylen sa kanila. Ako nga pala si Julian, kaibigan ni Lucian, nakangiting pakilala ni Julian. Ares, bagong bodyguard ni Sir Lucian, seryoso lang ang mukha ni Kaylen habang nakikipagkamay kay Julian. Siya pala ang mga kaibigan ko, si Sebastiana at Dante. Pakilala ni Julian sa mga kaibigan niya. Tumango lang si Ares sa sinabi nito at bumaling kay Lucian ang tingin. Maipagmalaki papasok ako sa opisina bukas at sasama ka sa akin, tila naiinis na sabi ni Kaizel, Ares, kay Lucian. Di na nag-abala pa na magpaalam si Ares sa mga kaibigan ni Lucian, kaagad na siyang pumasok sa kwarto niya. Nakahiga lang siya sa kama niya habang iniinda ang kirot ng balikat niya hanggang sa makatulugan na lang niya ang sakit. Kinabukasan ay halos hindi makagalaw si Kaylen dahil sa bigat ng katawan niya. Namamanhid ang balikat niya habang nilalamig naman ang katawan niya. Kahit nahihirapan ay bumangon si Kaylen para makainom ng gamot. Bumalik kaagad siya sa kama niya at natulog ulit dahil mabigat pa ang talukap ng mga mata niya. Samantalang mahigit isang oras na naghihintay si Lucian kay Ares dahil isasama niya ito sa opisina niya, pero walang Ares ang lumalabas. Late na siya sa meeting niya kaya pinakakansela na lang niya ito. Tinungo niya ang kwarto ng bodyguard niya, pero nakalakad siya hanggang sa biglang bumukas ang pinto na nagpagulat sa kanya. Akala ko ba hapon ka? Paggising late na ako sa meeting ko dahil sa kakahintay sa'yo, bulyo ni Lucian kay Kaylen pero parang walang narinig si Kaylen. Lumabas ito ng kwarto niya at pumunta sa kusina. Pagdating sa kusina ay naghanap ng pwedeng makain si Ares pero wala siyang nakita na pagkain sa mesa. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit masakit ang balikat niya ay nagluto pa rin siya para may makain siya. Tahimik naman na nakabantay si Lucian kay Kaylen. Hindi niya talaga maiwasan na mapatitig sa bodyguard niya. Para kasing may na-magnet ang mga mata niya para tumingin dito. Damn it, mura ni Lucian sa isipan niya. Hindi niya alam kung bakit ganon ang pakiramdam. Araw pa lang niya itong nakakasama, pero iba na ang pakiramdam niya rito. Nababakla na yata ako. No, hindi ako pwedeng magkagusto sa pareho kong lalaki. Ano ba to? Ano na lang ang sasabihin ng mga nakakakilala sa akin, bulong niya sa isip niya. Sir Lucian, may problema ho ba? Nakailang tanong na si Kaylen kay Lucian pero hindi ito sumasagot kaya pinitik niya ang noo nito. Masamang tingin kaagad ang ipinukol ni Lucian kay Kaylen. Sorry, sir. Kanina pa kasi ako tawag ng tawag sa'yo hindi ka sumasagot, nakatulala ka lang. May problema ba? Mahinahon na tanong nito. Hindi alam ni Lucian kung bakit biglang nawala ang inis niya rito. No, wala. Ano, sasama ka ba sa akin? Kung hindi mo kaya,
Pwede ka namang dito na lang. No, sir. Okay lang ho ako sa katrabaho ko po ang bantayan kayo kung nasa saan ka man, doon ako. Tapos na po akong kumain, pwede na tayong umalis. Kahit nag-aalinlangan ay tumango pa rin si Lucian. Nauna na siyang naglakad habang nakasunod naman sa kanya si Kaylen. Pagdating sa opisina ni Lucian ay ang building kaagad na nakatapat sa kanila ang unang napansin ni Kaylen. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lucian kay Kaylen. Alam mo bang madali kang barilin dyan sa kinauupuan mo mula doon sa kabilang building? Turo ni Kaylen kay Lucian sa building na nasa tapat ng opisina niya. What do you mean? Tila nahintatakutan na tanong ni Lucian kay Kaylen. Kung ako ang masusunod, sir, gusto kong ilipat mo yang mesa mo dito sa malapit sa pader para kahit na telescope ay hindi ka makikita dahil hindi natin alam kung anong oras darating ang patay. Hey, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi ho kita tinatakot, sir. Kailangan palagi kang alisto dahil hindi sa lahat ng panahon ay nasa tabi mo ako, seryoso pa rin si Kaylen. Kahit mahaba ang sasabihin ni Kaylen ay hindi pa rin nahahalata ni Lucian na boses lang ni Kaylen ang naiba, wala pa rin siyang kaalam-alam na ang inakala niyang bodyguard na lalaki ay isa palang babae. Nagdaan pa ang mga araw, tuluyan nang gumaling ang sugat ni Kaylen. Day off na rin niya at kasalukuyan siyang nasa isang mall kasama si Eva na best friend niya. Alam mo, best, kung hindi lang talaga kita best friend, talagang magkaka-crush na ako sa'yo. Kasi ang gwapo mo dinaig mo pa yung tunay na lalaki dyan sa ayos mo. Natatawang sabi ni Eva habang nakaangkla ang kamay nito sa braso ni Kaylen. Ano pa nga bang magagawa? Kailangan ito sa trabaho ko saka hindi naman madali ang trabaho ko doon, oh. Ang sanggit kaya ng Gamboa na yun at dinaig pang babaeng palaging may regla dahil sa kasungitan. Gwapo sana kaso hindi ko type. Talaga lang, alam mo ba, Bes, yung kasabihan na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Baka naman kainin mo yang sinasabi mo. Natatawa pa rin si Eva. Naloko na, oh, bakit, may problema ba? Tanong ni Eva nang huminto si Kaylen sa paglalakad. Hi, kay day off mo pala ngayon, kaagad na tanong ni Julian nang makasalubong sila nito. Oo, tipid na sagot ni Kaylen kay Julian. May chicks kang kasama. Girlfriend mo, tanong pa rin ni Julian. Oo, si Eva, ngumiti si Kaylen ng matamis kay Eva. Nakuha naman kaagad ni Eva ang ibig sabihin ni Kaylen. Oo, girlfriend niya pala ako. Eva pala, nakipagkamay si Eva kay Julian. Tinanggap naman ito ng lalaki. Julian Sanchez. Ito naman si Sebastian at ito si Dante, mga kaibigan ko, pakilala ni Julian sa dalawa niyang kaibigan. Tumanggo-tango lang si Eva kay Julian. Matapos mag-usap ay dumiretso na sa parking lot ang dalawa habang sina Julian ay nakasunod ang tingin sa dalawa. Natapos ang buong maghapon ni Ares sa kakagala niya kasama si Eva. Kasalukuyan silang nasa apartment niya nagpapahinga habang si Lucian ay nag-iisa lang sa kondo niya. Hindi siya sumama sa mga kaibigan niyang nag-aya dahil wala siya sa mood. Habang naglalakad-lakad sa kwarto niya ay bigla na lang namilipit sa sakit si Lucian at halos mahimatay siya nang makita ang sariling dugo na umaagos sa balikat niya. Oh, shocks, paulit-ulit na mura ni Lucian nang matamaan ng bala ang balikat niya. Kaagad niyang dinukot ang cellphone mula sa suot na pantalon at kaagad na tinawagan si Kaylen pero nakailang ring na ito pero hindi ito sumasagot. Ba't ba ayaw mong sagutin yan? Kanina pa yan tawag ng tawag. Sa'yo. Oh, baka kung anong importanteng sasabihin yan, sabi ni Eva kay Kaylen pero hindi nakikinig ang dalaga sa kanya. Alam ko namang mang-iinis at may iuutos na naman yan sa akin. Wala ako sa trabaho kaya ako ang masusunod ngayon dahil akin ang oras ko ngayon, tugon ni Kaylen sa kaibigan habang nakadapa sa kama. Patulag na sana si Kaylen nang biglang tumunog ang cellphone niya. Otomatikong bumangon siya nang makitang ang ninong Rafael niya ang tumatawag sa kanya. Ninong, napatawag ka, kaagad na natanong niya sa kanyang ninong Rafael. Pumunta ka ngayon dito sa opisina dahil nasa ospital si Lucian.
Nabaril siya sa kondo niya, diretsong sabi ng ninong niya sa kanya. Kaagad na nabitawan ni Kaylen ang cellphone niya dahil sa narinig. Bes, bakit? Anong nangyari? Kaagad na tanong ni Eva. Natulala pa kasi si Kaylen at nasa sahig na ang cellphone nito. Nang mahimasmasan si Ares ay kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at lumabas ng kwarto habang nakasunod naman sa kanya si Eva. Ikaw na ang mag-lock ng pinto, Best, may importante akong lakad. Iniwan na kaagad ni Kaylen si Eva at hindi na hinintay pang makasagot ito. Dumiretso ito sa motor niya at pinaharurot. Halo-halo ang nararamdaman ni Kaylen habang nagdadrive. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala ng husto rito, saka pa siya nagsisi kung bakit hindi niya ito sinasagot nang tumawag ito. Pagdating niya sa opisina ng ninong niya ay hindi na siya nag-abala pang kumatok, pumasok na kaagad siya dahil naghihintay na sa kanya ang ninong niya. Ninong, what happened? Kaagad na tanong ni Kaylen sa ninong niya. Ako ang dapat na magtanong sa'yo niyan, Kaylen. Ano na nangyayari? Bakit wala ka nang nabaril si Lucian? Alam mo bang na-disappoint si Rocco sa pagkakabaril ng apo niya na kahit tinatawagan ka na, hindi ka pa rin sumasagot? Alam mo bang dahil sa nangyari sa apo ni Rocco ay mawawala ng tiwala sa atin ang iba pang mga negosyante na kumukuha ng serbisyo natin, protesta na sabi nito. Nakayuko lang si Kaylen habang nakikinig sa sermon ng ninong niya. Alam niyang sisermonan siya nito kaya hinandaan niya ang sarili niya. Matapos sa sermon ay saka pa ang nagtanong si Ares kung saan dinala si Lucian. Matapos sabihin ng ninong niya ay di na siya nag-aksaya pa ng panahon, kaagad na niya itong pinuntahan. Pagdating sa ospital ay napakaraming bantay sa labas ng kwarto ni Lucian dahil sa kilala naman siya ng mga ito ay kaagad na pinapasok siya sa loob. Ang nakahigang si Lucian kaagad ang bumungad kay Kaylen pagpasok pa lang niya sa loob, dahan-dahan siyang lumapit dito at umupo siya sa gilid ng kama nito. Patawad kung hindi kita nabantayan. Kung hindi ko sana inunang gumala ay wala ka sana dyan ngayon sa hinihigaan mo. Pasensya ka na kung hindi ko nagawa tungkulin ko para protektahan ka. Kahit naman masungit ka na dinaig mo pa ang babaeng may 1 buwan na regla amo pa rin naman kita at tungkulin ko na pangalagaan ang kaligtasan mo pero hindi ko nagawa. Sana mapatawad mo ako, Lucian, mahinang sabi ni Kaylen. Ngayon pa lang kita natitigan ng husto. Nang umulan siguro ng kasungitan at kagwapuhan ay sinalo mo na lahat hindi ka man lang namigay. Natatawang sabi ni Kaylen sa isip niya. Matapos niyang dalawin si Lucian sa ospital ay pumunta si Kaylen sa kumpanya ni Mr. Gamboa. Sinamahan siya ng secretary ni Mr. Gamboa papasok sa opisina nito. Sir, may naghahanap po sa inyo, magalang na sabi ng secretary ni Mr. Gamboa. Nang makitang si Kaylen ang bisita niya ay kaagad niyang pinalabas ang secretary niya at pinaupo si Kaylen sa tapat ng upuan niya. Napadalaw ka, Iya, mahinahon na tanong ng Don kay Kaylen. Nandito ho ako para humingi ng dispensa sa nangyari sa apo niyo, sir. Patawad kung hindi ko siya nabantayan ng araw na yun, magalang na sabi ni Kaylen sa Don. Don't blame yourself, Iya. Naiintindihan kita. Alam kong day off mo yun kaya wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya, mahinahon na tugon ni Don kay Kaylen. Maraming salamat ho, sir. Hindi na nagtagal si Kaylen sa opisina ng Don, matapos niyang sabihin dito kung ano ang pinunta niya ay bumalik siya sa ospital. Tulog pa rin si Lucian nang dumating siya. Alam kong masyado pang maaga para maramdaman ko, pero totoo Lucian, walang halong biro itong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi tayo pwede. Alam kong hindi ang katulad ko ang para sa'yo. Patawad pero ito na ang huling pagkikita natin. Hinalikan muna ni Kaylen sa noo si Lucian bago siya lumabas ng kwarto. Matapos magpaalam kay Lucian ay dumiretso si Kaylen sa kondo ni Lucian at kinuha niya ang mga gamit niya roon. Sa huling pagkakataon ay inilibot niya ang tingin niya sa buong kondo ni Lucian kung saan ito palaging nakatayo kapag iniinis siya nito. Sana huwag tayong magkita dahil ayokong umusbong ulit yung nararamdaman ko para sa'yo. Umalis si Kaylen sa kondo at bumalik sa apartment niya.
3 araw lang si Lucian sa ospital, pero sa loob ng 3 araw na iyon ay di niya nakita si Kaylen o mas kilala nitong si Cassian. Kahit nagtataka, hindi na lang siya nagtanong pa lalo na sa lolo niya, alam niyang tutuksuhin siya nito kapag nagtanong pa siya. Nagdaan pa ang mga araw at naging linggo hanggang sa naging buwan, tuluyan ang hindi nagpakita si Kaylen kay Lucian. Maging sa mga kaibigan nito ay palagi niya itong iniiwasan sa tuwing makikita niya ang mga ito habang naghahanap na naman ng paraan si Lucian kung paano makita ang bodyguard niya. Hindi niya alam kung nababaliw na ba siya dahil at hindi siya matahimik kung hindi niya ito makikita. Alam niyang mali dahil pareho silang lalaki, pero anong magagawa niya kung ang bodyguard niya ang hinahanap ng puso niya? May balita na ba kayo sa kanya? Tanong ni Lucian sa mga kaibigan niya nang dalawin siya ng mga ito sa opisina niya. Nagtatanong-tanong ako sa mga kakilala kong pulis, wala daw silang kilala na Kero ang pangalan na kasamahan nila. Nag-research na rin kami tungkol sa kanya, pero walang lumalabas, kaya mahihirapan tayong hanapin siya, seryosong sabi ni Dante. Ba't hindi mo na lang kaya tanungin si Lolo Rocco? Di ba siya ang nag-hire kay Cassian? Sigurado akong alam niya kung saan matatagpuan si Cassian. Alam nating parehas na hindi basta-basta nagtitiwala si Lolo unless kakilala niya o may nag-recommend sa kanya kay Cassian, mahabang sabi ni Julian. Tama, ba't hindi ko kaagad naisip yun? Kaagad na tumayo si Lucian at ang 3 niyang mga kaibigan. Sabay-sabay silang lumabas sa kumpanya, at pagsapit ay dumating na sila sa mansyon ng mga Gamboa. Kaagad naman silang sinalubong ng mayordoma sa mansyon na siya ring nag-alaga kay Lucian nung bata pa ito. Lucian, ay ho, mabuti naman at napadalaw ka rito. Ang tagal mo nang hindi pumupunta rito sabi ni Yaya Marina kay Lucian. Kamusta na kayo, Yaya? Si Lolo ba? Andito, magalang na tanong niya rito. Okay lang kami. Ay ho. Nasa library siya. Gusto mo puntahan ko siya at sabihin kung andito ka, nakangiting sabi ng mayordoma. Hindi na, Yaya, kami na lang pong pupunta sa kanya, magalang na sabi ni Lucian. Oh, sige, ikaw ang bahala. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng juice para may mainom kayo. Salamat, Yaya. Kaagad na umalis ang mayordoma at pumunta naman sina Lucian sa library kung nasaan ang lolo niya. Napadalaw ka, Lucian, kaagad na tanong ni Don Hector kay Lucian nang makaupo ito. I'm here to ask you about Cassian, Lo. I know na alam mo kung nasaan siya, at kung saan siya nagtatrabaho at nakatira. Kailangan ko siyang makausap, Lo, so please tell me kung saan siya pwedeng makita. Pakiusap ni Lucian sa lolo niya. At bakit mo naman siya hinahanap? Alam kong ayaw mo sa kanya, kaya ba't ka pa magsasayang ng oras na hanapin siya? Nakangiting tanong ng Don kay Lucian. Napahilamos si Lucian sa mukha niya bago sinagot ang tanong ng kanyang lolo. I know na mali itong nararamdaman ko dahil parehas kaming lalaki, but I love him the first time I saw him in my condo. I know I like him. That's why palagi ko siyang iniinis dahil ayokong lumala itong nararamdaman ko, pero hindi ko na makontrol, Lo. So please tell me kung nasaan siya, saan ko ba siya pwedeng makita, pagsusumamo ni Lucian sa lolo niya. Napatawa naman ng mahina ang lolo niya na ikinataka niya. I know na magugustuhan mo talaga siya, Lucian. Lalaki rin ako at alam ko kung anong mga ibig sabihin ng mga tingin mo sa kanya. Don't worry. Hindi kayo parehong lalaki dahil babae naman talaga siya at hindi talaga si Cassian ang pangalan niya. Ginawa lang namin siyang lalaki ng kaibigan ko dahil alam kong ayaw mo sa bodyguard na babae, kaya naging lalaki sa paningin mo si Kaizel, nakangiting sabi ng Don. Ang mga kaibigan ni Lucian at si Lucian ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Don Hector. Seryoso po kayo, Lo? Gulat pa rin ang reaksyon ni Julian. Of course, I ho. Alam ko kung nasaan siya nakatira, kaya habang maaga pa ay puntahan mo na siya, at ibibigay ko kaagad sa iyo ang basbas ko dahil gustong-gusto kita para sa apo kong yun, nakangiting sabi ni Don Hector. Hindi na nagtagal ang magkakaibigan, kaagad na silang umalis sa mansyon ng mga Gamboa para puntahan si Kaizel.
Habang busy sa paglilinis si Kaizel sa apartment niya ay may biglang kumatok sa pintuan. Nagtataka pa siya kung sinong kumatok dahil alam niyang hindi si Eva yun dahil nagpaalam si Eva sa kanya na uuwi muna ito sa probinsya nila. Nag-aalangan man ay tinungo pa rin niya ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay diretso siyang napaatras nang mabilis na pumasok sa loob ang taong kumakatok. Sir Lucian, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi na nakapagboses lalaki si Kaizel. Hindi rin niya kailangan pang maging lalaki ang boses dahil wala na siya sa trabaho niya. Hindi naman siguro masama na dalawin ko ang bodyguard ko, diba? Pinasadahan ni Lucian ng tingin ang kabuuan ni Kaizel, at tama nga ang lolo niya, babae nga talaga to. Why did you tell me na babae ka pala? Napabuntong hininga si Kaizel bago sumagot kay Lucian. Sabi ng lolo mo ayaw mo ng bodyguard na babae kaya naging lalaki ang ayos ko para hindi mo ako ayawan. Yun lang po bang pinunta nyo rito? May ginagawa pa kasi ako na dapat ko pang tapusin, tila dismayado na sabi ni Kaizel. Hindi niya alam pero nadismaya siya na dinalaw lang siya ng amo niya. Tatalikod na sana siya kay Lucian nang hapitin siya nito sa bewang, kaya napakapit siya rito nang wala sa oras. Alam mo bang sobrang na-miss kita? Hinihintay kita sa ospital, pero hindi ka pumunta. Nag-iisang buwan na lang, hindi ka pa rin nagpapakita sa akin. Hindi mo lang alam na kung saan-saan na kita hinanap. Gusto kong makita ka para sabihin sa'yo na mahal kita, na mahal kita, Kaizel. Ikinulong ni Lucian sa bisig niya si Kaizel, habang hindi naman makagalaw si Kaizel dahil sa sinabi ng kanyang dating amo. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya o dapat ba niyang sabihin dito ang totoong nararamdaman niya. Matapos siyang yakapin nito ay saka pa siya pinakawalan. Sir Lucian, mula ngayon ay Lucian na ang itawag mo sa akin, seryosong sabi ni Lucian kay Kaizel. Okay, Lucian, gusto ko lang linawin ang sinabi mo na mahal kita. Totoo ang sinasabi ko. Unang kita ko pa lang sa'yo sa kondo ay gusto na kita kaya nung hindi ka na nagpapakita sa akin ay pinahanap kita kung hindi dahil kay lolo ay hindi ko malalaman na babae ka pala. Ang buong akala ko kasi lalaki ka kaya sinuway ko kaagad ang sarili ko na hindi kita pwedeng mahalin dahil parehas tayong lalaki. Hindi ko naman alam na tunay ka pala talagang babae. Hindi na nakapagsalita si Kaizel. Nakatingin lang siya kay Lucian na nagsasalita. Paano ko malalaman na mahal mo talaga ako? Panunubok ni Kaizel kay Lucian. Otomatikong siniil ni Lucian si Kaizel ng halik sa labi. Hindi naman nakagalaw si Kaizel sa ginawa ng lalaki sa kanya. Nakatingin lang siya sa lalaki na nakapikit habang hinahalikan siya. Hindi ka pa rin ba naniniwala na mahal kita? Kaagad na tanong ni Lucian nang pakawalan nito ang labi ni Kaizel. Ikaw ba? Hindi mo ako nagustuhan, tanong ni Lucian kay Kaizel. Agad na umubos si Kaizel sa sinabi ni Lucian sa kanya. Ba't naman kita magugustuhan eh? Ang sama ng ugali mo, hindi mo nga ako tinrato ng mabuti at sinakal mo pa ako nung unang araw ko sa trabaho, seryosong sabi ni Kaizel. I'm so sorry about what happened, pinagsisisihan ko yun kung bakit ko ba yun nagawa sa'yo, seryosong sabi ni Lucian kay Kaizel. Buntong hininga lang si Kaizel. Okay na yun, tapos na yun, huwag mo na lang sanang ulitin sa iba mo pang magiging bodyguard. Hindi madali ang trabaho ng isang bodyguard ha. At kaya nilang ibuos ang buhay nila para lang maprotektahan ang amo nila. Ang mga kaibigan ni Lucian na nakikinig sa kanila ay tahimik lang habang pinagsasabihan ni Kaizel ang kaibigan nila. Ngayon lang nila nakita ang kaibigan nila na nagpakumbaba sa isang babae. Matapos mag-usap, umuwi na ang magkaibigan. Naiwan si Kaizel na nakaupo lang sa sofa habang iniisip ang sinabi ni Lucian sa kanya. Totoong mahal niya ang lalaki pero hindi siya aamin dito. Wow! Ang ganda mo talaga sige Gonzales, puri ni James kay Kaizel. Si James ang isa sa mga kaibigan ni Kaizel na malapit sa kanya, kaya kung magsasamang dalawa ang hindi makakaalam sa estado nila'y masasabi talaga nilang magjowa sila. Wow! Talaga namang busog ako sa papuri mo, James ah. Baka mamaya may pupunta na naman dito taawayin ako,
Talagang masusuntok na talaga kita, biro ni Kaizel kay James. As if namang papayag ako masuntok ka, natatawang sabi ni James. Sa hindi kalayuan ay kita ng isang taong dalawa na nag-uusap at nagtatawanan. Hindi niya alam kung bakit sobra ang selos niya rito. Wala silang relasyon, at kahit umamin pa siya'y parang wala lang sa dalagang nararamdaman niya. Aaminin niyang nasasaktan siya sa pinapakita nito sa kanya, pero handa siyang maghintay para makuha ang oo nito. Isang linggo nang hindi nagpakita si Lucian kay Kaizel. Naisip rin niya ang sinabi ng kaibigan sa kanya. Flashback, kung mahal mo naman pala siya ba't hindi mo siya puntahan sa kondo niya? Paano kung hindi na yun magpakita sa'yo ha? Ikaw naman kasi, sabing aminin mo na may paayo-ayaw ka pa habol-habol ka rin pala. End of flashback. Dahil sa sinabi ni Eva ay nagpa siya si Kaizel na pumunta sa kondo ni Lucian. Todo effort pa siya dahil aamin na siyang may gusto rin siya kay Lucian. Pagdating niya sa kondo ng lalaki ay siya ring labas ng isang babae sa pintuan. Nakangisi itong nakatingin sa kanya. Oh, ano naman ang ginagawa mo rito, miss? Huwag mong sabihin na isa ka rin sa mga babae ni Lucian. Huwag ka nang umasa pa, miss, dahil wala ka ng pag-asa pa kay Lucian. Oh, by the way, I'm Alexa. Ako ang fans niya kaya kung pwede sana umalis ka na dahil ayokong may umaaligid sa pagmamayari ko, maing wika ni Alexa. Kahit parang tinusok ng maraming karayom ang dibdib ni Kaizel dahil sa sakit ay mas pinili niyang kumalma. Kahit gustong tumulo ng luha niya, para sa kanya hindi dapat iyakan ang mga taong wala namang kwenta. Mula nang malaman ni Kaizel na may fancy na pala si Lucian ay nakapagdesisyon siyang mag-resign sa trabaho niya. Pupunta muna siya sa lola niya sa probinsya para makapag-move on na siya. Lumipas ang maraming araw at naging buwan. Dumating na ang oras na magpapalam na si Kaizel sa mga kasamahan niya. Marami ang nalungkot sa pagre-resign ni Kaizel sa trabaho dahil napakabait nito sa mga katrabaho niya, pero anong magagawa niya? Kailangan siya ng kanyang lola sa probinsya kaya kailangan niyang umalis sa trabaho niya para alagaan ang lola niya. Sa huling araw niya sa trabaho ay nagsama-sama sina Kaizel sa isang bar para magsaya sa huling beses niya na kasama ang mga katrabaho niya kaya nakipag-bonding siya sa mga ito. Sards, pag-andan ka na sa probinsya nyo, kontaken mo naman kami palagi, alam mong mamis ka namin sabi ni James. Oo naman, mamis ko rin kayo, nakangiting ani ni Kaizel. Nag-inuman lang sila hanggang sa unti-unti nang malasing si Kaizel at ang mga kasamahan niya. Ano, Sards, kaya pa ba? Kung hindi, ihahatid ka na namin, natatawa namang tiningnan ni Kaizel si James. Mas lasing ka pa nga sa akin Kaya ko pa naman, saka huwag kang mag-alala, makakauwi pa ako ng safe ako, paninigurado ni Kaizel kay James. Nagpaalam na siyang uuwi na kahit may tama na ay kaya pa naman niyang i-balance ang sarili niya kung maglakad. Pagdating sa labas ay muntik ng matamba si Kaizel, mabuti na lang at may mga bisig na sumalaw sa kanya. Lasing na nga ako, mahina niyang sabi. Nadinig naman ang tao na sumalaw sa kanya. Ay nalalayan siya ng lalaki papasok sa kotse nito at inayos ang pagkakaupo. Nakasandal si Kaizel sa upuan habang nakapikit ang mga mata niya, pero nang maamoy niya ang pamilyar na amoy ng pabango ay otomatikong bumukas sa mga mata niya. Parang pamilyar ang amoy mo parang yung amo ko lang na masungit. Akala naman niya gwapo siya, daig pa niyang babae na may regla sa kasungitan. Inaantok na sabi ni Kaizel. Yes baby, I love you so much, I love you Mr. Sungit. Ang sama ng ugali mo, pero bakit kaya gusto pa rin kita, nakapikit na sambit ni Kaizel. Malaki ang ngiti ni Lucian habang inaamin ni Kaizel ang totoong nararamdaman nito sa lalaki. Kailangan lang pala kitang lasingin para umamin ka sa akin, hinaplos ni Lucian ang madulas na buhok ni Kaizel, at hinalikan nito sa noo. Hinubad niya ang suot niyang cut at inilagay sa balikat ni Kaizel. Inuwi ni Lucian si Kaizel sa apartment nito. Matapos niyang ayusin ang dalaga ay sinigurado niyang nakalock ng maayos ang bintana at pinto nito.
Hinalikan niya muna sa noo at labi ang dalaga bago siya lumabas ng apartment nito. Kinabukasan ay 8:00 na nagising si Kaizel. Hinilat-hilit niya ang noon niya dahil masakit ito dahil sa dami ng nainom niya. Nagtataka pa siya kung paano siyang nakauwi sa apartment niya, pero hindi na niya ito binigyan pa ng pansin. Kahit nahihilo ay tumayo siya para magluto ng kakainin niya. 10:00 ang alis niya, hindi na niya kailangan pang mag-empake dahil tapos na niyang i-make ang mga gamit niya. 10:00 ng umaga ay dumating na ang driver nila para ihatid siya sa probinsya nila. Dumaan muna siya sa mga magulang niya bago siya tuluyang umalis. Habang busy si Lucian sa opisina niya ay biglang tumunog ang cellphone niya na kaagad naman niyang sinagot, "Sir, wala na hong tao rito sa apartment na sinasabi niyo." Iyon kaagad ang narinig ni Lucian sa kabilang linya. Napatayo si Lucian sa kinauupuan niya habang kausap pa rin ang inutusan niya. Nagtanong ka ba sa mga kapitbahay niya sa mga posibleng nakakakilala sa kanya? Opo. Ang sabi nitong katabi niyang apartment ay kinuha daw ng isang sasakyan si Ma'am Eris at may dala raw itong 2 malita, sagot pa rin ang tauhan ni Lucian. Pinatay na niya ang cellphone at napahilamos na lang si Lucian sa mukha niya. Pabagsak niyang inilapag ang cellphone sa mesa niya at iniisip kung saan maaaring pumunta ang dalaga. Nalingat lang ako sandali, bigla ka na lang nawala. Talagang sinasagad mo ako, Miss Gonzalez. Naisatinig na lang nasabi ni Lucian. 1 taon pa ang lumipas. Nasa probinsya pa rin si Kaylen kasama ang lola niya. Sino po yung dumating kanina na bisita nyo at ano po yung sinasabi niyang kukunin na sa inyo? Nagtatakang tanong ni Kaylen sa lola niya. Mula kasi nang umalis ang taong pumunta sa kanila ay sobrang nalungkot ang lola niya. Apo, mahihiling sana ako sa'yo, Alam mo kung gaano kaimportante sa akin ang lupaing ito dahil dito namin nabuo ng lolo mo ang masaya naming pamilya at nandito ang marami niyang alaala. Kung maaari ay pakiusapan mong nakabili nitong lupa na kung pwede ay bibilhin ko ulit ito sa kanya. Ayokong mawala sa akin ang alaala ng lolo mo, apo. Pakiusap naman, tulungan mo akong kumbinsihin ang nakabili nito na dodoblehin ko ang binayad sa lupain na to. Basta huwag lang niya itong kunin sa akin, tumulo ang luha ng lola ni Kaylen habang nakikiusap ito sa kanya. Halos maduraj ang puso ni Kaylen habang nakatingin sa lola niyang umiiyak. Pinahid niya ang luha nito at niyakap ito ng mahigpit. Pangako, tutulungan kita, Huwag ka nang umiyak, HM. Sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan ang nakabili nitong lupa at ako na ang makikiusap sa kanya na huwag na yung kunin. Napangiti ang lola ni Kaylen at hinaplos ang buhok ng apo. Maraming salamat, apo, pasalamat ng matanda habang hinahaplos pa rin nito ang buhok ni Kaylen. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakabalik na ng Maynila si Kaylen. Tuwang-tuwa naman ang mommy at daddy niya nang makita siya ng mga ito. Akala ko ba wala ka ng plano na dumalaw dito sa atin, anak, kasalukuyang nasa kusina sila kumakain. Kung hindi lang ho talaga dahil sa pakiusap ni Lola, Ma, talagang hindi na po ako uuwi ng Maynila, tugon ni Kaylen sa ina niya. Ready ka na ba na makita siyang ulit? Tanong ng daddy ni Kaylen sa kanya. Alam kasi ng mga ito ang totoong nararamdaman niya kay Lucian. Hindi naman tumutol ang mga ito basta ba totoong mahal lang nito ang lalaki at hindi lang siya napipilitan. Hindi naman po si Lucian ang kakausapin ko, Dad. Ang lolo lang naman nito ang gusto kong makausap. Bukas pag napapayag ko na si Don Hector ay babalik na po ako sa probinsya, tugon niya sa daddy niya. Ikaw ang masusunod, anak. Basta kung saan ka masaya, doon din kami, HM. Tumango lang si Kaylen sa ama niya at nagpatuloy na itong kumain. Kinabukasan ay maagang nagising si Kaylen dahil pupunta siya sa mansyon ng mga Gamboa para makausap ang Don. Matagal-tagal na rin na hindi siya nakapunta roon. Kinakabahan man ay pinilit ni Kaylen na kontrolin ang sarili para maayos niyang makausap ang Don. Sana nga lang ay hindi niya makita doon si Lucian. Ayaw niya ng magulong buhay kaya siya lumayo sa lalaki. Kahit nahihirapan siya ay tiniis niyang maging masaya na lang dito.
Nang dumating siya sa mansyon ay nagulat ang Don sa biglaang pagdating ni Kaylen. Hindi kasi akalain ng Don na makikita pa niya ito. Iya, ikaw ba talaga yan? Halos hindi na kita makilala, mas lalo ka pang gumanda, puri ng Don sa kanya. Hindi naman napigilan ni Kaylen na uminit ang pisngi niya. Hindi pa rin ho kayo nagbabago, Don, pero salamat po sa pagpupuri, nahihiyang ngumiti rito. By the way, andito po ako para sa pakiusap ni Lola. Alam kong kayo ang nakabili sa lupa nila sa probinsya. Kung maaari po sana'y bibilhin po namin ulit sa iyo ang lupa. Andan po kasi lahat ng alaala ni Lola kay Lolo. Kung papayag po kayo daw doblehin namin ang bayad basta pumayag lang po kayo. Napabuntong hininga ang Don dahil sa narinig niya. Kung ako lang sana ang masusunod, iya, bakit hindi? Pero hindi na ako ang may hawak sa lupa na yon dahil nakailusyan na lahat ng ari-arian ko kasama na naroon ng lupang sinasabi mo. Kung gusto mo tutulungan kitang makausap siya pero wala siya ngayon dito. Nasa ibang bansa pa siya at sa susunod na araw pa ang dating niya. Huminga ng malalim si Kaylen bago tumango sa Don. Sige ho, hihintayin ko na lang po siya sa pag-uwi niya. Pasensya na po kayo sa abala. Nagpaalam na si Kaylen sa Don at umalis na siya. Nang mabalitaan ni Lucian na pumunta na sa mansyon nila si Ares ay agad siyang umuwi sa Pilipinas. Hindi na niya hinintay pa ang susunod na araw. Kaagad siyang nagpabook ng flight para makauwi kaagad siya sa Pilipinas. Nagplano kaagad ng party si Lucian pagdating sa Pilipinas kasama ng mga kaibigan at ng lolo niya. Ay mabilis na naisagawa ang plano niya. Kasama sa imbitado ng naturang party ang pamilya Gonzalez. Napabuntong hininga naman si Kaylen habang nakatingin sa invitation card na hawak niya. Kailangan pa ba nating pumunta doon? Ma'am, tanong ni Kaylen sa mommy niya. Yes, iya. Dahil imbitado tayo at saka kilala ang mga Gamboa sa larangan ng business, baka makahanap ang daddy mo doon ng investor sa company para mas lumago pa ito. Bakit may problema ka ba? Wala naman, ma'am, tipid niyang sagot sa kanyang ina. Kinabukasan ay may pinadeliver na damit para kay Ares. Nagtataka naman siya kung saan nanggaling yun dahil wala namang sinabi ang ina niya na may ipapaayos ito. Sobrang ganda ng gown at alam niyang mahal yun, hindi basta-basta ang naturang gown dahil gawa ito ng isang sikat na designer at ang mga maliliit na diamonds na nakadikit dito. Hindi niya kayang i-describe ng masuot na niya ang naturang gown ay halos malula siya sa ganda nito at tama lang sa kanya. Naglagay lang siya ng konting makeup sa mukha niya. Hindi na siya nag-abala pang pumunta sa parlor dahil kaya naman niyang ayusan ang sarili niya. Napapalakpak naman si Nero nang makita ang kapatid niya sa ayos nito. Ang ganda talaga ng bunso namin, nakangiting salubong ni Nero sa kapatid niya. Halos mapatalon sa tuwa si Kaylen nang makita ang kuya Nero niya. Kuya, oh my God, is said you. Natatawang niyakap ni Nero ang kapatid niya. Of course, bunso. Dahil ako ang escort mo ngayong gabi. Gusto kong makita kung gaano ka kasaya ngayon kaya umuwi talaga ako para samahan ka. Malaki ang ngiti nitong pinagbuksan ng kapatid ng pinto. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Para kang nanaginip ng gising, sagot ni Ares sa kuya niya. Basta, pagkatapos nito ay, magiging masaya ka na, bunso, makahulugang sabi ni Nero kay Ares. Pinaandar na niya ang sasakyan dahil alam niyang sila na lang ang hinihintay ng mga tao doon. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Gamboa ay pang mga kamerang bumungad sa kanila. Sa kanila natuon ang atensyon ng lahat na ipinagtataka ni Kaylen. Kuya, anong nangyayari? Bakit sa atin natuon ang atensyon ng lahat? Nagtatakang bulong ni Kaylen sa kuya niya. Ngumiti lang si Nero sa kapatid niya at hindi na nagsalita pa. Nang makarating sila sa upuan na naka-reserve para sa kanila ay nagpaalam na si Nero na may hahanapin lang siya. Sandali, ladies and gentlemen, attention here, please. Maraming salamat sa pagdulong nyo sa special party na ito para sa dalawang pamilya. Alam kong nagtataka kayo kung ano bang okasyon at may ganitong party ang mga Gamboa,
Nagsasalita pa ang MC habang nagpalingga-lingga naman si Kaylen kung saan na ang kuya at ang mommy at ang daddy niya. Hindi na namalaya ni Kaylen na tapos na pala ang MC magsalita, bigla na lang namatay ang ilaw at natuon ng spotlight sa taong umaakyat sa stage. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kaylen nang makita niya ang taong kasalukuyang nakatayo sa stage, sobrang gwapo nito sa suot nitong Amerikana. Nakangiti habang nagsasalita si Lucian, nangingisda pa ang mga mata nito habang nagbigay ng speech sa taas ng stage. Ang kaninang malakas na pintig ng puso ni Kaylen ay mas lalong lumakas pa nang tumapat sa kanya ang spotlight. My one and only love, kung hindi ka man naniniwala na sobrang mahal kita sa harap ng mga tao ngayon na nandirito sasabihin ko sa iyo na mahal kita, Ares Gonzalez, I love you very much. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Tama ng 1 taon na tiniis natin ang isa't isa, bumaba si Lucian sa stage at pumunta sa kinaroroonan ni Kaylen. Halos maiyak naman si Ares sa ginawa ni Lucian. Miss Gonzalez, I know parehas tayo ng nararamdaman. Pwede bang humiling sa'yo? Can you be my girlfriend? Napatakip si Kaylen sa mata niya hanggang sa tuluyan ng tumulo ang luha niya. Natatawang pinahid niya ang luha at tumayo siya. Sino ba naman ako para tanggihan ang gusto ng puso ko? Sa harap ng mga taong nandito, aaminin kong mahal kita at sinasagot na kita, naiiyak na ng tuluyan si Kaylen. Nagpalakpakan naman ng mga tao sa paligid maging si Don Hector at ang mga magulang ni Kaylen at kuya niya ay pumalakpak na rin dahil sa tuwa. Nagkikislapang mga kamera at palakpakan ng mga tao ang mas lalong nagpaingay. Ang iba'y kinikilig sa nakita nila, nagbubulungan at ang iba'y nagkanya-kanyang kuha ng picture sa dalawa. Niyakap ng mahigpit ni Lucian si Kaylen at siniil ito ng halik. Walang alinlangan na tinugon ni Kaylen ang halik nito habang nakayakap pa rin siya kay Lucian. Bakit ba hindi ka pa rin nagsasawa na mahalin ako kahit lumayo na ako sayo? Mahinang sabi ni Kaylen habang nakasandal sa dibdib ng nobyo niya. Dahil mahal kita at kahit saan ka pa magpunta mahahanap pa rin kita dahil hindi ko kaya nawala ka. Sobrang mahal kita. Akala ko noon ay hindi mo ako mahal pero nung nalasing ka sa isang bar at sinabi mo sa akin na mahal mo ako kahit nakapikit ka sobrang saya ko na nun. Agad na palinggan si Kaylen kay Lucian na nanlalaki ang mga mata. Ibig mong sabihin na inamin ko sa yung mahal kita. Tumango-tango si Lucian habang nakangiti sa nobya. Kaya nga palagi kitang pinapasando sa probinsya, kaya ka na pinapasando kita doon at pinapabantayan, pasensya ka na pero ayokong may umaaligid sa pag-aari ko dahil sa akin ka lang at hindi para sa kanila, seryosong sabi ni Lucian kay Kaylen. Natatawang niyakap ni Kaylen si Lucian. Sayong-sayo lang ako, Lucian. Ikaw lang naman ang minamahal ko ng ganito saka ikaw pa lang ang boyfriend ko no kaya huwag ka nang mag-alala dahil sayo ko lang binigay ang puso ko at hindi na totoong makukuha ng iba. Talagang hindi na dahil pakakasalan na kita para mapanatag na ako saka nakausap ko na sina mommy at daddy mo pati ang kuya mo maging si Lola, nakausap ko na sila at ikaw na lang talaga ang kulang. Nanlaki ang mga mata ni Kaylen na ikinatawa ni Lucian. Papakasal ka ba sa akin? Tanong kaagad ni Lucian kay Kaylen. Bakit wala na bang umaaligid sa'yo na kaya kang ipapatay mabawi ka lang? Seryosong sabi ni Ares. Nasa jail na si Alexa at yung sinabi niya sa'yo kalimutan mo na yun. Ni minsan ay walang nangyari sa amin kaya huwag kang mag-alala hindi na siya makakapanggulo pa sa atin, seryosong sagot ni Lucian. Si Alexa ang nagtangkang ipapatay si Lucian dahil sa hindi na siya babalik dito kaya ginawa ng babae yang ipapatay siya pero nahuli na ito ng mga pulis sa tulong ni Rafael ang ninong ni Ares kaya nadakip ang babaeng yun. Oh, sige na nga, papayag na ako, nakangiting sagot ni Kaylen kaya mabilis na isinuot ni Lucian ang hinanda niyang singsing sa daliri ng nobya. Hinalikan niya muna ang kamay nito sa kanya ito siniil ng halik. Mabilis lang na lumipas ang mga araw, buwan lamang ang itinagal, kinasal si Kaylen. At Lucian. Nabiyayaan naman kaagad sila ng anak na siyang nagbigay ng sobrang saya sa pagsasama nilang dalawa.
Hindi na malik pa si Kaylen sa pagpupulis niya. Nasa probinsya na rin sila tumira kasama ang lola niya. Malaki yung pasasalamat ni Kaylen sa asawa niya na pinagbigyan siya nito na sa probinsya sila titira. Naging duwag man siyang aminin sa asawa niya noon na mahal niya ito, hindi naman siya nito sinukuan at talagang ginawa pa nito ang lahat mapasagot lamang siya. Ang sarap ng ngiti ng asawa ko ah. Nakayakap si Lucian sa likuran ni Kaylen habang nanunood nila ang maliwanag na buwan. Iniisip ko lang kung sinukuan mo ako noon, siguro wala tayong kasiyan ngayon. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Salamat din at dumating ka sa buhay ko. May bodyguard noon, may wife na ngayon. I love you so much wife. Kayo ni Cassian ang naging buhay ko at ikaw ang naging lakas namin ang anak mo.